kagabi po ako si Mike Enriquez at ito ang investigador. Sa ating programa ngayong gabi, aming ibibista sa inyo mga menor de edad na GR o sinagip ng investigador, aktor politiko. May kinalaman nga ba sa istoryang ito? Sabi niya, iinom kayo, tapos diskartehan niyo na mabubuti yung gusto niyo para magkapera daw kami. Tapos pinasuot kami ng yung sexing damit. Pag nakabayad ka na ng 3-5, pwede mo na raw silang mailabas. Hindi raw niya ito kilala ng personal, pero ang tinutukoy niyang may-ari kilalang politiko sa Mandaluyong. Sir, kayo raw po may-ari? Mga mamang pulis naka-duty bilang mamang driver. Silang mga mamang pulis na mamang driver pa ng mga kolorum. Ang kinikita namin, maliit ang sweldo. Eh, 1 oras lang naman kami rito. After that, uwi na kami. Kakaibang pila sa customs, listado sa aming kamera. Nagmanman ang investigador sa nasabing tanggapan. Dito may sinusunod daw na step by step na potongan. Pero hindi naman yata mahirap panamigin ang kanyang ulo. Huwag kayong bibitiw dahil ang mga kwentong isinusumbong nyo sa amin, hindi namin tatantanan. Tatlong minor de edad na Cebuana na isipang makipagsapalaran sa Maynila. Swerte at nakakita agad ng trabaho, pero palas din pala dahil sa pinagawa sa kanila. Sariwa pa sa isawagin natin si Maricel ang mga nangyari nung gabi na 10 ng Pebrero. Yun ang gabi nang siya ay tumakas sa isang nakatatakot na karanasan. Noon lang daw naramdaman ni Maricel na siya ay nag-iisa. Isang babae ang hininga ng tulong ni Maricel. Dinala siya sa City Social Welfare and Development at sa pulisya ng Mandaluyong. Dito isinalaysay niya ang mga pangyayari. 16 na taong gulang si Maricel. Mula sa Cebu nagpunta siya ng Maynila kasama ang 3 niyang kaibigan na mga menor de edad din. Nirecruit daw sila ng isang nagangalang Tirna para magtrabaho sa restaurant. Sabi ko niya, may trabaho daw dito sa Maynila. Ang trabaho daw ay waitress. Pero imbis na sa restaurant, dinala raw sila ng recruiter sa Daris Den, isang bar sa Mandaluyong. Ginawa kami ng GRO. Sabi niya, iinom kayo, tapos diskartehan niyo na mabubuti yung gusto niyo para magkapera daw kami. Tapos pinasuot kami ng yung sexing damit. Alam po, malapit lang po sa Unang araw pa lang daw ng trabaho, hindi na masikmura ni Maricel. Hinawakan po ang legs ko, tapos inano po dito. Hindi po ako sanay ng ganung trabaho, kaya po ako tumakas. Naiwan daw sa bar ang kanyang mga kaibigan. Nabanggit din ni Maricel kung sino ang alam niyang may-ari ng Daris Den. Hindi raw niya ito kilala ng personal, pero ang tinutukoy niyang may-ari kilalang politiko sa Mandaluyong. Noong araw na mga puso, pinagplanuhan ang gagawing rescue operation sa mga kaibigan ni Maricel. Naghanda ang CSWD at ang mga pulis Mandaluyong. Delikado siya kasi hindi natin alam kung ano pa yung pwedeng gawin, ipagawa sa kanila nung manager nung club na syempre mga minors ito. Kala tatayo ko kulang mo na yan.
Para matiyak na naroon nga ang mga dalagita, nagmanman muna ang investigador sa Daris Den. Maya-maya pa, nakita namin ang babaeng ito. Sumunod namin nakita ang dalawang babaeng ito. Dito nakumpirma na narito pa nga ang mga kaibigan ni Maricel. Pumasok ang mga asset ng investigador sa loob ng Daris Den. Tinanong ko mga babae ko ilang taon na sila. Ang sabi nila 18 daw at 19. Ganon din yung sabi ng manager. Para kumita, kailangan daw uminom ng beer ang mga bata. 50 pesos ang komisyon nila sa bawat bote ng beer. Ang mas nakakagulat, pwede raw ilabas ang mga bata sa halagang 3,500 piso. Yung 3.5 daw para daw pag nilabas mo yung babae, bayad daw sa bar at saka sa babae. Pag nakabayad ka na ng 3.5, pwede mo na raw silang mailabas at makipagtalik na sa kanila o makipag-sex na. Ilang sandali pa sumugod na ang CSWD at pulis. Sa pinto ng Daris Den, isang lalaki ang nagtanong sa mga pulis kung ano ang kanilang pakay. Pero po sir, report po sa Nang mapansing may kamera, tila nagmadaling pumasok ang lalaki sa katabing restaurant. Sa puntong ito, nakilala na namin siya. Pareho ng pangalan eh. Susunod, sino nga ba ang lalaking nahagip ng aming kamera sa rescue operation? Sir! Sir, kayo raw po may-ari? Sino ang lalaking naispatan ng investigador sa Daris Den at ang kanyang mukha bakit parang kilala? Ay, kaya naman pala sa pelikula at telebisyon dati na siyang nakikita. Ano kaya ang kinalaman niya sa istoryang ito? Isang minor de edad ang nakatakas sa bar sa Mandaluyong. Siya at ang kanyang mga kaibigan itinutulak daw sa prostitusyon. Kaya nagplano ng rescue operation ng CSWD, ang mga pulis Mandaluyong at ang investigador. Sa pinto ng Daris Den may lalaking sumalubong sa amin. Dito na namin nakilala kung sino ang misteryosong lalaki. Ang singer at artista na si Darius Rason, na kasalukuyang konsehal ng lungsod na Mandaluyong. Sir! Sir, kayo raw po may-ari? Hindi po ako. Kayo raw si Sir Darius Rason? Laki mo ito. Pareho ng pangalan eh. Malaki mo ito. Ano ka na lang? Sabi may minus down ka na ano? Ang pinasukan ni Konsehal, kusina ng restaurant na may pangalang Grill Den sa Daris Den. Dingding lang ang pagitan nito sa bar na Daris Den. Pero git ni Konsehal, ang restaurant lang daw ang pagmay-may-ari niya at hindi ang bar. Pero bakit kaya pareho ng pangalan? Taliwas ito sa mga sinasabi ni Maricel. Sabi ni ko, ang boss daw nila, ang may-ari ng club na Daris Den ay si Darius Rason po. Nakita raw niya si Konsehal Darius Rason sa loob mismo ng Daris Den. Nung pumunta si Darius Rason sa club, nakita ko sa sa counter po. Hindi ko pa alam na siya yung, doon po siya umupo kasama yung mga bata. Isang babaeng bata at saka isang lalaking bata. Pagpasok sa loob ng bar, naabutan naming katable pa ng mga asset ang dalawang Pagpasok sa loob ng bar, naabutan naming katable pa ng mga asset ang dalawang kaibigan ni Maricel. Kinausap naman ng mga pulis si Elisa Azucena, ang sinasabing floor manager ng bar. Kung meron po tayong alleged report, na meron po kayong mga crime
narito rin ang di umano'y nag-recruit sa mga bata. Sa tanggapan ng pulisya, kinumpirma ng mga dalagita ang salaysay ni Maricel. Hindi namin alam pala peso kami. Hindi pala waitress. Ano reaction nyo? Nagulat lang kami. Tapos namin sana hindi lang tayo pumunta dito. Kahirapan daw ang nagtulak sa kanilang magtrabaho sa Maynila. Isang araw kakain namin isa lang. Pang umaga lang kakainin namin sa isang araw. Iba-iba naman ang sagot nila tungkol kay Konsehal Darius Rason. Ano daw siya? May-ari daw? Ko po kasi nakikita yun sa lang, sa poster nakita ko siya. Pero hindi ko po siya kilala sa totoo lang. Yung nanay lumapit sa akin, dinala niya yan sa akin yung 4. Kinuha ko yung pangalan, tinanong ko pa nga, baka minor de edad yan. Sabi 18 yan, maliliit lang. Pinanintigan naman ni Elisa na waitress talaga ang trabaho ng mga dalagita. Kaya lang sila, gusto rin nila. Pagka may customer na nga sa lobby, kusang yan sila umuupo eh. Talaga lang, ha? Kasi pag... Hindi rin daw nila itinutulak sa prostitusyon ang mga bata. Pagka may nangangailangan lang, hindi ko sinabi na sila ang pwede labas. Hindi raw si Konsehal Darius Rason ang may-ari ng bar. Ang alam ko si Yolanda Danyo. Yolanda Danyo, wala dito, nasa Cebu eh. Ma'am, ano po kaya ang ginagawa ni Konsehal Rason sa may pintuan ng Darius Den? Kumakain sila doon sa Tapsilugan. Naku ma'am, tila magkaiba po kayo ng sinasabi ni Konsehal. Akin mo ito. Naku, ano nga ba talaga? Kumakain lang sa restaurant o may-ari? Dahil minor de edad ang mga pinagtatrabaho nila, mabibigat na kaso ang naghihintay sa dalawa. Yung isang siya yung bali lumalabas na recruiter na nagdala from the province nila sila dito sa Manila, ipinasok sila dito or dito sila dinala. So nakasuhan natin sila ng trafficking, child trafficking in relation to RA 7610 which is the child abuse law. Yung human trafficking, medyo mabigat to, or child trafficking, medyo mabigat ko. In fact, wala siyang no bail recommended para sa kanya. Kung mapapatunayan lumabag si Mirna sa Republic Act 9208 o ang Anti-Trafficking in Persons Act, maaari siyang makulong mula 12 hanggat 40 taon. Ipinagbabawal din ng batas na ito ang pagpapakita ng mukha sa telebisyon ng biktima at ng inirereklamo. Sa floor manager, aabot naman sa 200,000 piso ang piyansa sa kasong child exploitation na labag sa Republic Act 7610 at may parusang mula 6 hanggang 12 taong pagkakakulong. Habang si Konsehal Rason hindi isinali ng pulisya sa mga kinasuhan. Ang nakuha natin, ang nag-ooperate nito at ang registered license owner nito is Yolanda Danyo. So, siya yung kinasuhan natin dito. Pinilit naming hingan ng formal na pahayag si Konsehal Darius Rason pero tumanggi siya na humarap sa amin. Hindi siya may-ari niya. Dati siya naging may-ari niya, matagal niya na yung ebidensya. Hindi din siya kasi interested yan kasi hindi naman siya concerned yan. Wala siyang concern, kaya bakit siya magpapa-interview? Ayon sa Department of Trade and Industry Permit at Business Permit na nakuha ng investigador, sa isang nagngangalang Yolanda Danyo nakapangalan ang Darius Den. Makikita sa mga permit na iisa lang ang pangalan at permit ng establishmento, restaurant man at bar. Kung si Konsehal Rason nga ang may-ari ng grill den sa Darius Den, hindi ba dapat nakarehistro ito sa kanyang pangalan? Sinubukan din namin kunin ang panig ni Yolanda pero hindi namin siya natagpuan. Nagtanong-tanong din kami sa mga residenteng nakatira malapit sa Darius Den. Alam kong may-ari si Darius Rason lang. Mamanid siya doon sa beras niya, inuutusan niya yung mga tao niya. Nakausap niya yung mga tao na iinom sa loob. Ano sabi niya sa mga tao? Sabi, hindi ko na kayo maganda rito. Noong ika-26 ng Pebrero,
Tuluyan ang ipinasara ng pamahalaang lokal na Mandaluyong ang Daris Den. Sa kasalukuyan, nasa pangangalaga ng DSWD ang 4 na dalagitang nasagip. Sumasailalim sila ngayon sa counseling o pagpapayo. Dapat na ipaliwanag sa kanila ng gusto na ang pinasukan nilang trabaho ay hindi nararapat sa ganong edad na kung saan sila ay dapat ay nag-aaral, dapat sila ay nasa pamilya nila. Hangad nilang makabalik na sila sa Cebu at muling mamuhay ng normal. Susunod mga mamang pulis, mamang driver din. Ano, pulis? Pulis yan, oh. Puro pulis naman talaga lahat. Mga? Pulis. Pulis? Pulis Makati. Pulis Makati. Driver at namamasada kahit walang prangkisa. Itong araw lang to. Si Mamang Pulis, ang imaheng nais ng Philippine National Police na makita ng publiko ay yung maasahan, madaling lapitan, makatao, at may takot sa Diyos. Isinasabuhay kaya ito ng mga kakaibang pulis na nakilala ng investigador. Silang mga mamang pulis na mamang driver pa ng mga kolorum. Sa panulukan ng Hilpuyat Avenue o Buendia at ng EDSA, makikita ang terminal ng mga sasakyan. Ang kanilang ruta mula sa gasolinahan hanggang kalye ng Jupiter sa lungsod ng Makati. Ayon sa informanteng tatawagin nating si Billy, tinatayang 3 hanggang 4 na taon na ang operasyong ito ng kolorum. Sa araw-araw na dumadaan ako dyan, bali nakikita ko sila sa may malapit sa may mismong Shell station na nakaparada. Napagaram ako na mga pulis pala na bumabiyahe papuntang Reposo. At tila hindi naman itinatago ng mga pulis ang kanilang sideline. Doon sa kalye, sila ang tagapagpatupad ng batas trapiko. Sa pamamasada, abay mga pulis daw ang numero 1 lumalabag dito. At napapansin ko din sa kanila minsan kumaka-counterflow pabalik. Parang nag-uuna sila papunta sa Shell Station sa Buendia para kumuha ng pasahero. At paano naman mababali ang gusto ng nakakahari kung ang otoridad na dapat sumasaway sa kanila, kanilang katsami? Minsan hindi sila hinuhuli. Kumbaga narinig ko siya na nag-i-starter na kabaro daw, kabaro. Parang mga poste lamang na dinadaanan ang mga polis o mga traffic enforcer sa Makati. At ang iba pang ang police driver, tila may special banding pa sa operatiba. Ang sweet nila, di ba? Ang isang ito na miyembro ng MAPSA, panalo talaga. Ang kolorong na sasakyan na tila nasiraan, kanya pang tinulungan. Pero sino nga ba ang pinakahari nila? Sinubukan ng investigador kung may sasaway sa amin sa pagpila sa terminal. Hindi ako pumila? Bakit? Ha? Marami. Marami ba? Marami lang. Kami ng opisyan. Sino pwedeng... Hindi ba may hawak? Sino pwedeng kausapin ko? Yan nakapulang ban. Nakapulang ban? Oo. Anong pangalan kaya? Yaknam yan. Yaknam ano? Ano? Pulis? Pulis yan? Oo. Puro pulis naman talaga lahat ng pulis yan. Mga? Pulis. Pulis? Pulis Makati. Pulis Makati.
Ang tinutukoy ng barker o caller ay si POP Gonzalo Acnam ng Southern Police District. Siya na ba ang leader ng terminal ng Colorum sa Bundia? Sinasabing pumapasada ang mga pulis bago ang kanilang duty sa umaga. Dalawa sa kanila ang nasundan ng investigador sa kanilang pagpasada at pagpasok sa presinto. Sa hinaba-haba ng pasada, sa presinto rin ang tuloy ng mga driver. Ang sasakyang may plakang KCG 597 pumasok sa Makati Central Police Headquarters. Ang sasakyang may plaka na XPE 286 na pagmamay-ari daw ng isang miyembro ng bomb squad ng Makati sa Central Headquarters rin tumuloy. Hindi raw may pagkakaila na ilan sa mga police driver na ito umaabuso. Ayala! Si Totoy, isang barker o caller na mga pumapasadang Colorum sa Quezon Avenue MRT Station. Ako po ay nagtatawag dun sa Quezon Avenue MRT. Kaya wala pang FX. Sumakay po yung mga pasahero sa taxi. Yung taxi na po yan, bigla po itong dumating si FX po na 399. Pinalipat niya po yung pasahero sa kanya. Yun po, ayaw po bumaba yung mga pasahero kasi kasakay na po sila. Pinalis na po. Sige, sabi niya, umalis ka na. Bumaba po siya. Wala pa po na sinuntok dito sa ulo, sa likod. Sa takot sa polis, diretso kagad sa Investigador Action Center si Totoy. Yan po kasi kanya lang po ang nakakatulong sa akin eh. Kasi kung nagreklamo po ako sa polis, wala pong nangyayari doon eh. Ang tinutukoy ni Totoy na police driver, si PO1 Eli Santos ng Station 8 ng Central Police District. Kaya imbis nagkumanda ang imahe ng mamang pulis na ito, siya pa ngayon ang kinatatakutan. At dahil yan sa Pangulo Room, ha? Sus, Maricose! Susunod, police, kahit matinik at mabilis, hindi kayo makakalagpas sa investigador. Ano? Wala naman kong ginagawa. Hindi kami mula. Sabi na... Wala ka pa, pinuputok. Tungkulin po nila magpatupad ng batas pero sa kalsada, sila pa ang lumalabas sa patakaran. Abay, mga kolor na sasakyan ng pulis, matinubang sideline o perwisyo sa publiko. Ang mga mamang pulis na nakilala ng investigador, mamang driver din pala na mga sasakyang Colorum. Sa kanilang pagmamaneho, matindi rin daw ang pang-aabuso. Sa Land Transportation Office o LTO, nangalap kami ng impormasyon sa mga sasakyang aming nakunan. Ilang pangalan ng pulis ang lumabas na may-ari? Sa tanggapan ng National Police Commission na kumpirma namin na ang mga mamang driver ay mga pulis Makati, pulis Maynila at pulis Quezon City. Sa tanggapan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board, inilapit ng investigador ang kaso ng mga pulis na nangongolorum. Wala nga pahintulot ito ng mga Certificate of Public Conveyance o conveyances. Bukod sa hindi sila illegal yan, hindi sila nagbabayad ng buwis, ito yung kahingan naman ng hanay ng transportasyon, lalo na yung mga jeepney operators, bus operators, taxi operators, kasi nakaka-affect yan sa kanilang hanap buhay. Normally is above the law here, no? Lalo-lalo na kung kayo po ay nagpapatupad ng batas, you are a peace officer. Yung pinakamabigat pong kaso ang gagawin natin sa kanila bilang pulis, yun ay grave misconduct. At kapag nakita po natin na talagang ginagamit nila yung pagkaano nila, pagkapulis nila, that is abuse of authority. Pagka naman sila ay pinababayaan nila yung trabaho nila, that is a neglect of duty. At sila ay nagmumoonlighting. Bawal po yun bilang pulis.
Plinano ng LTO, LTFRB, NAPOLCOM at Presidential Anti-Colorum Cotong Task Force ang operasyon na tutuldo sa iligal na pamamasada. Wala na, maski may pasahero o wala, nandun sila, pumipila, they are already tantamount for colorum operation. Lisensya. Sabi mo. Lisensya mo. Sa umpisa, isang pulis ang pilit na nanlaban. Sabihin na po sir, pakigilid ang muna. Sir, papalikin na daw doon. May surveillance camera sir yan, meron din, XPE. Hindi nangyari niya pa? ORCR. ORCR, bigyan niyo ORCR. Patami no? Wala na, nakuha na nga namin yung yung tinuturo yung 412. Meron namang mga nakiusap. Lisensya mo kayo? Puliso kayo? Puliso ka saan mo kayo, Asay? Mag-respect na lang mo tayo ng uniforme pa, no? Pakibigay niyo po yung Pakibigay niyo na yung lisensya niyo pa. Hindi naman nakaligtas ang parker sa pagtatanong ng mga operatiba. Ngayon lang ko dito, extra lang ko. Yung tira si Sir Aknam ang Sir Aknam. Aknam? Sino yung Aknam? Pulis ba yun? Pulis siguro, hindi ko alam po kung pulis ba yan. Inikitan at inimpound ang mga sasakyang nahuli sa operasyon. Impound natin, sir. Dito po, sir. Pero din po namin, sa first offense, 6,000 pesos. Yung mabigat na po yun, suspendido po yung kanilang pagpatakbo ng kanilang sasakyan. Sa lumalalang pangokolorum ng mga pulis, hindi maiiwasang magtanong kung bakit nila kailangan kumuha pa ng sideline. Maliit ang kinikita namin, maliit ang sweldo. Isang oras lang naman kami rito. After that, uwi na kami. Yun lang, makakuha lang ng konting panggatas ng mga willing kaming legalize yan. Kung open na nga, anytime pwede kami mag-apply. Kaso po ano? Yun nga, ang sinasabi nila, close na. Sinubukan naming hinga ng pahayag si POV Gonzalo Aknam. Tumanggi siyang humarap sa kamera pero iginiit niya na hindi siya ang leader ng mga nangongoloro sa Buendia. Samantala, sinamahan ng NAPOLCOM si Totoy ang backer sa Quezon Avenue MRT Station na hanapin si PO1 Eli Santos ng Tio Manoy na nuntok sa kanya. Pero sadyang matindi ang pag-iwas ng pulis. Tama ba yung ganun? Kala ko ba takbo sa amin? Ha? Ba't ko ba? Takbo ba? Dahil sa pananakit kay Totoy, maaari siyang kasuhan ng grave misconduct. Maganda man ang hangarin ng ibang mamang pulis, hindi maitatangging iligal ang kanilang ginagawa. Halimbawa kung meron silang ganung hangaring marangal, at
dapat mag-aral ng hanap buhay, italagay natin sa tama. Ano po? Kung halimbawa, pulis sila at ginagamit nila yung tsapa nila para sila hindi mahuli, mali po yun. Sa bandang huli, ang pagsunod pa rin sa batas ang pinakamahalaga, lalo na para sa mga dapat nagpapatupad ito. Susunod, step by step na lagayan aming nakunan. Pinagdadaan ang pila sa Assessment Division ng BOC sa Maynila. Kailangan maglagay ka ng para sa kanila. Kasi kung hindi mo sila lalagayan, ipipinding yung yung dokumento mo. Tapos kung ano-ano hanapin sa'yo, kahit di naman kailangan, tapos hindi mo i-release yung karganibo mo. Mula 200 hanggang 100,000 piso raw ang lagayan. Nagmanman ang investigador sa nasabing tanggapan. Dito may sinusunod daw na step by step na kotongan. No choice na raw ang mga broker o ahente ng kargamento kung di magbayad sa prosesong ito. Step number 1, magpunta muna kay Kuya. Dita raw ni Kuya, siya na ang bahala para mapadali ang pagpaproseso ng mga papeles. Ang bait mo naman, sir. Libre ba ito? Naloko na. May bayad pala ang kabaitan niya. Pinakamababa na dun yung 50. Yung iba, 40. Sa floor, 20. Pero kung pinaka-standard, 50 na yun. Okay. Punta na tayo sa step number 2 sa import commodity expert. Sa una, tila sinusuring mabuti ng lalaking ito ang papeles. Pero maya-maya pa, nakikita nilang medyo may kulang yung papel mo, hanapan ka na yun. Tapos, pahirapan ka, nagdadagdagan ka. ang step number 3 naman, sa lalaking ito na printing naglalaro sa kanyang computer. Siya pala ang section chief dito. Pirma niya ang kailangan para mailabas na ang kargamento. Ilang saglit pa, inihulog na ng broker ang pera sa drawer. Pinakababa 300 na libo na yun. Pero in fairness, sinuklihan naman siya. Thank you, sir. Bagong sir, Wow, tila napagod kayo, sir, sa ginagawa nyo, ha? Ang step number 4 sa tanggapan na ng kahera. Pero dito, hindi rin dapat magbayad. Magbibigay lang ng kopya ng dokumento ng kargamento. Tila mainit ang ulo ng kahero. Hindi ka lang sumubad na, sir. Yan nyo. Mayroon sa option, sir. Pero hindi naman yata mahirap palamigin ang kanyang ulo. Pinaka-mababa. Hanggang 300. Susunod. Wala, hindi ko alam yan. Hindi ko nga alam kung nagpabarya kasi mali nagpabarya. Yung kanyang oras o nagbabayaran na kami ng aming kinain. Almusal, merienda, tanghalian. Matapos namin makunan ang step by step na bayaran, tumiretso na kami sa tanggapan ni Commissioner. Dismayado sila sa kanilang napanood. Sino yun? Isa-isang kinilala ang mga nasa video.
Sa step 1, si Camilo Sumalbong. Sa step 2 naman, si Jun Bautista, isang import commodity expert. Sa step 3, si Manuel Alguere, ang mismong section chief o principal customs appraiser ng section 11. At sa step 4, ang kahero na si Bienvenido dating galing. Agad ipinatawag ni Commissioner ang mga bida sa video. Dumating sina Bienvenido dating galing at Manuel Alguere. Hindi makapaniwala ang dalawa sa kanilang nakita. Napangangak kami sa kinatwiran ni Ginoong Alguere. Wala, hindi ko alam yan. Alam mo yung pagtanggap mo. Hindi ko nga alam kung saan nagpagarya kasi normally nagpagarya. Ha? Tignan nga natin ulit kung pinaryahan lang niya talaga ang pera. Si Ginoong dating galing naman, kakaiba rin ang palusot. Oras ng kinain ko simula ng almusal hanggang tanghalian ho. Ganyang oras kung maningil kaya tinanong ko agad sa inyo ang oras naninilo yan. Hindi ko pa nga sabi nga sa akin, yung pa isang balasin mo ng isang araw. Dahil yung previous show ang sinisingil. Kaya itong kinain ko naman yan, bukas naman yung sisingilin. Ano po uli, sir? Yung kanyang oras nagpapayaran na kami ng aming kinain. Almusal, merienda, tanghalian. Ang galing naman ni Ginoong dating galing. Siya na ang may utang, siya pa ang tinabayaran. Ayon sa pamunuan ng Bureau of Customs, walang dapat bayaran sa Assessment Division. Sa bangko na raw dapat magbayad ng mga broker at ahente, ipapakita na lang sa BOC ang resibo. Dahil sa pangungulekta, kasong administratibo raw ang isusulong ng Bureau of Customs laban kina Bienvenido dating galing at Manuel Alguere. During the height of the investigation, kung makikita natin deliberate, no, it will amount to dismissal. Ganyan po mangyayari. That's the maximum, no? Kung minimum nakakita, depende po yan sa investigation, no? They will be suspended for 6 months. Samantala, ang nasa step 1 na si Camilo Sumalbong, hindi raw empleyado ng BOC. Dapat itong driver na to, hindi na mapasukin dito. Paikpikan po natin sa polis. Mga ganong kamag-anak, pamangkin, hindi dapat pasukin dito. Ang nasa step 2 naman na si Jun Bautista, hindi rin pala taga-customs. Kawani pala siya ng Association of Petrochemical Manufacturers of the Philippines o APMP, isang pribadong kumpanya na otorisado ng BOC para tumulong sa pagsuri ng mga medkamento. Sa pinakauling survey ng Social Weather Station o SWS, sa pananaw raw ng mga Pilipino, ulelat ang Bureau of Customs sa mga ehensya ng gobyerno pagdating sa pagsawata sa katiwalian. Mga kapuso, pinapaalala lang po namin, wala pong hinihinging bayad ang investigador sa pag-aksyon sa mga reklamo ninyo. Kung may alam kayong naniningil gamit ang aming pangalan, maaari po kayong tumawag sa aming hotline o mag-email. Hanggat may namalya, hanggat may napi, patuloy tayong umaksyon. Kaya makipagtulungan po kayo sa investigador, ang mga abusado at ang mga manloloko. Huwag natin tatantanan. Hanggang sa muli, ito ang investigador. At ako po si Mike Enriquez, proud to be Kapuso. Investigador! Sumbungan ng bayan! Investigador! Hindi ka uulungan! Investigador! Kapit ang anibersaryo! Hindi tatantanan ng mga tao may atraso! Investigador!